ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na itong tanan o welcome din sa itong palaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta? Hapit na ganito, ma'am. No, dol-dol na ganito, 66 days to go bago ang Pasko. Kung ako nagkamali o mali, igit ko. Charing. Ito, mga igala, 66 days to go. Magdili ito 66 days, mga igala. Ano to, ha? Para manigurado lang, gutagod, eh. Days before Christmas. 66 kaya eh. Before Christmas. It's 66 days to go, my gala. No? So, anyways, mga katambayan, no? Kamusta mo diha, no? Okay, babata, no? Naptan mo tag-ulan, no? Oh, anyways, my gala, no? Balik na diya to ang kwan karon, no? Balik na to ang face-to-face class, mga igala, sa itong mga pampublikong tulunghaan, no, after nga to sa announcement last Saturday, mga igala, no, nga balik na, no, safe and sound atong mga structures, no, especially atong mga public schools, public school buildings, mga igala. So, wala. Tapos na maliligayang araw, pero makatawa ko, mga igala, kay nato, anak sa akong pagumangkon ba, no, kay marag, wala sila klase, di ba? Kaya nag-asynchronous ata sila. Nag-asynchronous, so wala klase. No, niya, ginapabantay man siya bata. Sus niya, sa mukha, may pag nag-squila na lang ko. Ay po kamo, ay po susubo po yung mga anak po do. Mo po na tong kaisa po no nga murag ang naiubang mga bata nga mangundang na lang eskwela tong panahon sa pandemic kay mo lagi na bisag ka klase ga online tas sugo-sugoon. Diyos ko, mahati, may naman ang kantong klase, no? Ay, nagkwana ng mga bata, no? Pag gumawa sa klase, dito na mo mukha, no? Kumana yung klase, no? Wala na reklamo sa mga estudyante atong pandemic, kay, no? Napay task, no? Napay task nga ginakuan sa tuang mga maestra. Napay task sa balay. Asa man gyud no niya pag moingon undang nila ko eskwela ma kay kuan tawag gani undang ko eskwela ma kay kining kapoy kayo
Waway, gibuhat diha. Wala pa. Ito ay, no? So, gani, abot po di ba mga kwan po, mga ginikanan po, no? Kani mga ka-generation na ako nga mga ginikanan, mga igala, no? Wala po tao na inyong kwan yung mga anak. Although, mingon mo, tapulan sa inyong balay. Kung tapulan man di, ay na ninyo sugua, tapulan man di ay. No? Kabalo yung tapulan, napasuguon. Di ba? Ayun yung sugua. No? Kung tapulan man di ay, naman yung kwan. Pero sa'yo po bitaw na, pwede ko makpan po ng mga ginikanan, may gano'n nga, walay relasyon sa mga anak. No, pwede ba sobrahan ng relasyon sa mga anak? No? Maglibog ka kung sa bagyod. Ay nako. Pero bitaw, balik na karon no, hopefully. No? Mauman na ning linog-linog mga katambayan. Kay alagan kayo mga mahasol, no? After 1 week, gyapon yung mga ma-feel daw gyapon ng mga kuan ng mga aftershocks, no? Like ato Sabado, pero wag gyud mo na feel ambot. Asa mi atong panahon nga nagkuan mi na ato na ba nang nahuman na mi og kuan, nahuman na ba mi og session sa muang tennis panahon na ba katong niabot na ang kuan katong nahuman na mi og kaon dito namin nag 3-day sale sa SM last weekend. Kabalo ka sa ato naglino. Pero hindi na ako ma-feel. Pero daghang naka-feel, kaya daghang nag-post. No? So, unta na mo na nalinog-linog mga katambayan. Medyo maka-stress would ba nga, waka kabalo ba, labi na ka ng mga idarar na mga igala, no? Glibog na sila mga igalaw sa bagid ni. Taas ba kung dugo o kuan? Paglino, pag-uyog. Sa taas ba niya akong dugo? O linog lang yun. Bitaw mga katambayan ay dinita sa to isgutanan, no? Well, holiday season mga igala, no? So, dagan na po mga kwan karon, no? Mga I think mauso ng mga scam karon mga igala, no? Kay hapit na ating bonus, no? May nagtaw pagdawat sa bonus. Kani palit ko ni bagong cellphone. Kanang mga gwapong camera ng mga cellphone kay nangato na ginawa. Hanala na ka dito, no. So kapadog kaning mga iPhone, iPhone 17 Pro Max nga pwede nimo fully paid, no. iPhone 17 Pro Max fully paid, no. Magkandag-aral apps na yung mga scammer apps. I-invest na lang sa Rolex kay kanang iPhone pagpalit ni mo na pag-depreciate man dahil mo man ang mga linyahan sa mga kuan, no, depreciate yan wala sang yuta kadughan magdako na Rolex yung pag-umande kay wala pa natunga, no, or wala pa lahi din tag-iya. Ay nako, wala isa mga igala, no, nga murag dapat kita magbantay kita ng mga Rolex ba. Although naman illegal po. Na yung mga legal na mga nagapamali og Rolex mga igala. But dapat kompleto. Kung gusto gini mo kakapat, kompleto niya pamasahe. Kaya mo patuod dahil nga, porque barato. Kung barato na siya mga igala, there must be something wrong with that. No? Muna kung may nagala siya mali. Na mali. Anak mga igala. Nga nung barato. Pero ako bitaw mga igala, no? Kaya hilig yung barato mga igala. Mahal. Pero pag abot na ako sa kan, pagkatong mahalo na lang ako gipalit, kaya, siyempre, no? Doble naman yun yung gasto. Scam man di ay nako. Anyways, mga igala, ito paminaw, no? Ang labaw, no, sa Davao City Anti-Scam Unit, mga igala, no? Siya ang concurrent po nga mga igala, no? Vice Regulatory Unit mga igala sa City Government of Davao mga igala. O karon, no, yahang function karon mustorya as head sa Anti-Scam Unit mga igala, no. Wala lain si retired Police Colonel J. Francia mga igala, no, alang siya paimang, no, alang ani mga Rolex scam, possible Rolex scam mga igala. Paminaw na to. Rolex scams that you mentioned, nabay niyambag ang po ang opisina po na nagreklamo due to Rolex scams po.
nanganghad sa tuwang kwan sa rolats na po, pero lately wala na karong bulana wala. So ako lang ginabalik-balik ni na kwan pagmangno kay namong may prevalent sa una na kwan na mga biktima ba. Pero karon sa opisina wala naman na yan handa. Yung sa palayagan, sir, na-solve ba niya siya, sir? I mean, ano na ang katong scammer po na... Karon actually nagpadala na mig liter siya, tapos gina-invite na namo for settlement sa opisina. However, dili na namo siya malupit sa iyang hidden address na yung papa, pero yung papa wala po sa kabalo, asa na daw yung anak. Yung, ano sir, yung mga na-scam sila through online lang po, kay you mentioned, Usually doon sila sa kwan, sa kwan, through Facebook, online, Facebook. katong 40 scammer, sir, sa katong siyang, ayang, Bili na 40 complainants, katong 600,000 ang yung ang iyang ang each complainant nag-claim ng gudog nayuban 100,000 ang iyang kuan 100 plus nga nakadako ang iyang na invest dito kay tungod ang uban man gud nagkuan lagi pod nagkontrata pod ba nagkuan po sa lain kay nag-offer man gud ning si kuan responded na mas barato kayo 1.5 lang yata yun parang nga inis kuan at katong sa pagsugod pa lang naka-okay kayo so nag-repeat order na tong uban nagkuan na nag-inganyo na mag sub ka na sa matong daghan na giniabot dito sa opisina kay sila naman po gipanggukod sa ilahang mga kuan sa ilahang mga na kuan na nagpamisan po sa ilahang kanang kuan paluwagan. Cash na siya. Mahatag magkagkasa na. Magbayad magka-monthly na. Oh, cash. Oh. in regards po, ano sir, na ba tayo ginabuhat na action, like, ano ba tayo campaigns na ginabuhat po para ma-avoid ang bigawanyos or ma-aware sila to avoid scams and everything po? Ayos, like this, mga paibalo na to sa mga kuan, sa mga katawhan. Unya, plano po ko na matulagi nag-coordinate ako sa mga barangays na mo ato sa mga barangays during barangay assemblies kay para na ang mga constituents nila dili lang paluwagan ng ano ang ikuan tanan na ng mga modus operandi na kining ginagamit sa ato ang mga kuan mga ganito mga o sa to swindler na yun siya among i-kuan sila ay balo sila itong mga mode of operation nila so prepare niya na nag-coordinate ako sa kay Sir Joel sa Biloperti sa sa Bicat for ma-invite me during mga barangay assemblies. Listen, sir, so far ba, so makaingan ba ito nga kung mas grabe ni karon this year, ang kanang 40, tapos 600,000 ang ano po, kaysa last year, i-compare lang, sir. Dili man kay ang respondent magud isa lang ba? Pero daghan lang iyang nakuan, daghan lang iyang nabiktima kay tungod na itong nagsabkod kay barato lagi kay giyoto. So, actually, siya lang isa. Naka-investiga po niya sa Kalinan area, which is na alarma po ito, kaya na-report mo ito sa media. Gimbestiga ginamo. Pag-imbestiga na mo, legit siya initially. Nagkuhan lagi siya, na wala lang siya kabayad kay tungod. Wala lagi namayad ang kuhan katong nakadawat na. O nga, nag-imbestiga mo ito sa iyang tigluto, tinuod yun na kuhan. Lagi nga na period rin tungod kay ingana na mga pangitabo na di na siya ka-suporta. Kaya mataplan na niya, bigay yan, tapal, di na siya ka-sugakot. So, makulog sa mga tweets, wala ang katulong kanawa. Dapat, huwag mo sa bayan. Mo itong nagreklamo na allegedly gi-scam siya, imbis na iyahan ang ano itong turn na niya na magdawat siya, wala man niabot. Ang worst na kay
kana nang day na sa kuan ganito na nimo nya wala kay manay pinaka-worst jud. In fact, kanang nanay mga apprehension ng uban ana ba na magkuan mag-abila na may ngana gani. Maayo na lang dito kung kaila na to na personal na to adto kung nabagi karinderya unsa ba legit ba gyud dili lang sa online lang na to i-transact. So, mga igala, no? Si retired Police Colonel J. Francia, mga igala, no? Ang labaw sa anti-scam unit sa Davao City Government, mga igala. So, mga igala, no? Ultimo gani, no? Ultimo gani, kailan ni mo, i-scam man gani ka, how much more kan di mo kaila, no? Mas scam gani ka na, no? So ito siya nga mas mayo gyud nga imo mas mayo daw kung kailan imo ang nag-offer. Pero mas maayo pod pangayuan nimo papeles. No? Papeles. No, tapos i-authenticate nimo, i-verify nimo. No? Ayun nang tungod kay kailan ra mo, tungod kay kuan mo dugay na mo kababata. Ako gani kababata kay na ako isa na kay may gani kawatag yung cellphone gani. Ina lang kag makitex sa daldalahon ka sa iyong lugar. But patay naman siguro tong tawhan na to. Mahirap pod. Joke. Bitaw? Ay ganitong nakawat sa Carter, 3310 lang. Pumahal ko 3310 sa uno, mahal na ka. Mahal to para sa kuha. Anyways, but joke na tong patay na to. But nagtago na to kada ganay sige pang scam. Gusto na ko makita mi usab no kay kanang gusto ni mo cellphone cellphone mo na kauna bitaw mo na mga kano ultimo kakaila kay nimo gay may kala pwede pa ka ma-scam no how much mo ani nimo kaila mo na may kala no i-verify gid may kala ayo di pagpadala dayon nga kaning ingnoy ka nga kanang iPhone 17 Pro Max. Basta man na pagkumpagkuan mo hindi na siya mag-depreciate palit the day mo palit mag-depreciate na siya no apila ka kuan na mo wala na mo ubos na siya di ba so unsa may kuan na kaysa ning yuta kadugay ni mga yuta nagkadugay magkuan na siya nagkataas ang value ana no nagkataas ang kuan tapos mo di piki ang mga papeles no gilad-ilad ra ka. Ay nako. So karong Pasko mga igala, ayaw mo pailad gyud ana mga igala no. Ayaw gyud mo pala kana po mapaluwagan. Ayaw ba sa papel ana kung di mo kailapod. No? Dapat sure nimo na. No? Ay lagay pagpadala nga kana kay. Basta pag magtigom na lang ka, kaysa magpaluwagan ka. Alam mo tawag ka na bubuay. No? Ayun na lang mo kuan na. No kay no? Sorry na lang sa panahon karon daghang scammer. Sorry na lang jud. Ay ito so may gala para kita man lang sa importante painomdom niya to si Bianan. Yes, mga gala para kita dili sa to panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas cover ni Armando Venequito mga gala. Yes, mga gala no. Kumusta ko balik kung okay pa ba mo diha no especially sa tong mga pauli ay now katong of course sa mga balay may na minaw karon sa tong sa to ang Subian karon 88.7 mga igala no sa FM ano kumusta on tamo diha no kung kan ba well expect na kung wala minaw diri mo joke dito mga katambayan ay no karong panahon na mga igala no it's a sports season na naman mga igala no kay karong Saturday mga igala no mag-open na ang Batang Pinoy Batang Pinoy no kaniya to ang sporting event mga igala no aron sa to ang mga kapatanunan mga igala no ako nasa ang mga participants ani mga igala is gikan sa mga naglahi-lahi nga local government units mga igala no. So kung ang kani siya maigala organized by the Philippine Sports Commission mga igala no. So amot lang pila to ka athletes 32,000 ingon ni PSC chairman Patrick Gregorio sa milabayng DSA forum mga igala diya sa SM City Davao mga igala no.
Well, anyways mga higala no, dinito sa kuno kay pagka December pud mga higala no, naa ang Southeast Asian Games no ipegan sa Thailand mga higala ko nasa first time in the history of kaning kon mga higala international games mga higala no, nga bisag SEA Games lang mga higala no, naabot ta sa 1,600 ng mga athletes kay padala. Not all mga higala no, ano si kuan mga higala, not all na kuan no si ingon si PSC chairman Patrick Gregorio mga higala no, not all no nga kuan na siya mga higala kaning potential medalists no, kani siya nga mga ipadala no para ni siya na exposure no to gain confidence mga higala no to become a world class athlete. Tama man pod no, ana dapat ang mo gasto no, dili kay kanang ako kisa lang to na ikuan mo ra to ipadala na to kay para makatipid ta mo ang tendency no. Kamera tag medal sa makuan pag nata sa international kay kamera mo tag padala. Di ba? Oh, kaya sila mga higala no, anyone no, pag ipadala nimo na sa kuan mga higala, anyone can be a medalist. No? Any one of them mga higala no, can be medalists mga higala no. So mo na mga higala dapat mo trust ta ana mga higala dili kay ikuan na nato dinhi kay tungod nagtipid ta. And that's usa sa mga nindot sa giingon ni Chairman ani PSC Chairman Patrick Gregorio mga higala no. So, unta no, daghan tag makuha nga medal mga higala. Of that 1,600 participants nato ikon well, napamay mga team ana mga higala, na team sports no. So nana mo kuan ana mga higala nana sila mo na sila apil na sila sa kuan mga higala kay individual na may team na iso na individual sports mga higala no. So mao na mga higala no ato ang kuan no. Anyways, mga higala din hit ano kay tungod speaking of Southeast Asian Games natay usa ka dabawan niya na downhill mountain biker mountain biker mga higala no. Mga sigo kong tawag nung alam mo no, downhill mountain biker mga higala nag-qualify sa kuan mga higala no sa Southeast Asian Games mga higala no. Well, kinsa ni siya mga higala ato ilailahon mga higala unsa na ba siya kaandam no? Ilailahon pa mga higala no. Ato paminahon mga higala ang pahayag no ni Simon Servilon mga higala ang kuan mga higala ato ang tawagan ni ato ang Southeast Asian Games qualifier mga higala alang sa downhill mountain bike. Paminahon na to. Actually, hindi ako confident na pumunta ako doon. Kasi, hindi naman gaano ka mahirap na racetrack. Kasi, qualif talaga. Pero parang parang pump track kasi. Kung hindi mo makukuha yung flow, hihina ka talaga. So, malalakas talaga doon is yung mga local. So, kung hindi mo talaga ma-perfect yung yung flow ng trail, kahit konting mistake lang, na yung run mo, mapangit ka talaga. Masisira yung takbo mo. Oo, masisira talaga. Ilan ba sumali pa tayo? Mga 60 riders siguro. 60 riders. And from Davao City lang kayo? Ako lang po. Ako lang po. Ang Team Philippines is composed of ilan kayo? I think nasa 8 riders, including women. 8 riders, 8 or 6 riders. Okay. So, to price Team Philippines. Sino ba nakapasok? Ikaw naka-qualify ka for the Southeast Asian Games through that. Sino ba nakapasok ang Team Philippines? For SEA Games. For SEA Games. Hindi ko alam, para ako lang yung national team ng panig. Kasi dalawa na kayo. Dalawa kayo. Okay. So, hindi po nakilala kay Simon, okay? Bigyan mo kami ng background. Paano ka nagsimula at bakit mountain biking hiligan mo? Nag-start talaga ako sa BMX. I think way back 2011, 2012. Street riding tapos yung community ng BMX sa Davao na medyo kumano. Kaya yun nag-shift ako to nag-shift ako to mountain bike, indoor racing, at downhill. Saka nakita ko na mas may mapuntahan pa ako sa mountain bike.
compared to DMXC. Ako yung shift talaga. Ano sabi na magandang lalaking tatay mo, yung nag-shift ka na, from bike to gano'n, from BMX to mountain bike? Ano sabi ng magandang lalaki na tatay mo? Siguro mas mabuti kasi ano eh, mas maraming mabuting tao sa mountain bike scene compared sa BMX scene. Mas maraming ano eh, makatulong sa mountain bike compared sa hindi sa pag so parang ganun talaga eh. Mas mas may mapuntahan ka talaga sa sa pagma-mountain bike. Sa mountain bike. Sa ilang taon ka nagma-mountain bike, wala kang bakal sa katawan mo? Wala. Wala Wala talaga. kang bakal sa katawan mo? Wala Okay. talaga. Okay, may isang kilala ko na frustrated mountain bike rider. Mr. Leo, paano ba kami tanong ka? So you mentioned, ilang taon ka na nga ngayon? 20 po. 20. So you mentioned you started sa BMX Street, no? Right now, walang competition, saan ka nag-train? For, you know, for upcoming events. Sa ngayon nag-gym ako. Actually. And other than that is, usually ano lang talaga eh, riding lang talaga. Ride lang. Trail ride. Mostly climbs. Ganun lang. Yung sa Dumaguete na competition, say, na-mention ng dad mo, no, na medyo very technical and very, ano na siya, very mataas yung standard ng track nila. How did you go about during the competition since diba, nag-champion ka? Anong mindset mo going into the competition considering parang mahirap yung trail? During practice, prepare ko lang talaga yung yung bike ko at saka sarili ko. Maging comfortable sa trail. Yung goal ko lang talaga is yung mananalo talaga. Yun na. Chito Malabanan from EDS Davao. Considering yung event mo, nagka-travel ka, iba-ibang lugar, how do you find it yung sa equipment mo, yung bike mo? Meron kang, ilang bang set ang dala mo palagi pag may competition? Equipment-wise, like what equipment? Yung bike mo? Yung bike talaga. Yung bike mo mismo? Sa ngayon, thankful ako kasi nag-sponsor na ako sa bike. Thankful ako ngayon kasi nag-sponsor ako sa bike. Tapos, Ilan ang set mo dala? Meron ilang bike ang dala mo? Babayaran ng Dumaguete. When you compete in Dumaguete, ilang dala mong units? Ilang bike ang dala mo? Isa lang. Isa lang. Well, hindi ba yan kung magkakaproblema ka, paano ang mga kanyan? Kasi baka magkaroon ng adjustments, yung iba na naman yung iba yung timpla. Sa ngayon po, isa lang po yung bike na dinadala ko kasi wala pang extra. So before before talaga mapunta sa event, dito pa lang, dapat prepared na talaga yung bike. Ganun. Pero yung sa practice mo doon, kung any untoward incident na nangyari, ano bang inyong mga plan B? Kung halimbawa may nangyari sa dala mo na bike? Kung masisira yung bike, ang lang talaga option is magpunta sa nearest bike shop or kung merong mahiram ng mga parts. But do you find it hindi ka comfortable ka ba sa ganun ba na magkakaroon ng adjustment kung halimbawa iba yung gagamitin mo na unit? Kung kulang yung time sa pag-prepare, hindi talaga ako comfortable mag-join sa race. Pero confident naman ako sa bike ko na dinadala ko na hindi talaga masisira. How long have you been competing na yung talagang sa event na to? How long ka na matagal nagko-compete dito? 6 years po. 6 years na. Okay. And do you have any sponsorship man nag-sponsor ng mga accessories or the bike itself? Meron po. Meron po. Okay. Thank you very much. Romeo, go.
At ano ba yung latest international win mo? Sa Singapore ba yan? International, ano po, Malaysia po. Malaysia. Kailan yan? August 27 ata. Ang mga napanalunan mo, Asia lang ba? Southeast Asia may world na. Ano bang tinatarget mo talaga ngayon at you're at 22 years old? Sa ngayon is ano eh, hindi ka kasi makadiretso agad sa into World Cup level. So ngayon is from SEA Games lang muna, to ACC, to AMS. May qualifying din yan, di ba? Opo, step by step yan eh. Hanggang pinaka-last yung World Cup talaga. So far, ano parang level na SEA Games pa lang? Yes po, SEA Games pa lang po. Pag nag-train ka sa Davao, saan ba mga downhill dito na tinitrainan mo? Usually, nag-train ako sa Eden or sa Kalinan, Tamayong. Yan. At your age level, sino bang mga top competition dito sa Asia? Sa Asia, yung ano lang din eh, yung mga big team lang din. So ang next tournament mo will be SEA Games na? Yes po. After that, ano bang target natin? After that, maybe AMS, Asia Mountain Bike Series. Kala ko mag-asawa ka na after ng Association Games. Tumatawa yung tatay mo. Okay, preparations mo for Southeast Asian Games. Anong preparations possible? Ano lang talaga eh. Ngayon, tinutulungan ako na mag-gym sa Anytime Fitness. Saka ano lang, muscles na tinignan ng taga endurance and more on technical riding, high-speed riding sa trail. Local trail practices mo, saan mo ginagawa ko dito pa lang sa Davao? Sa ano po, yan po sa may Eden po. Sa may? Eden po. Sa may trail. Okay. Anong cross-training mo? May swimming ka ba? May jogging ka ba? Ano, May training ka ba na cross-training? Yung mga typical na. ang cross-training ko is ano eh, nag-road cycling ako, fixed gear. Fixed gear. Fixed gear. Fixed gear. At saka ano eh, nagra-run ako. Ganun lang. So yung aside sa downhill mo, yun lang ano mo? Opo. May cross. Kung meron ding event, tapos wala akong race sa mountain bike, sinasalihan ko. Ang masol, kasi yung papa, wala. Hindi, wala. Wala. Okay? Marlon Dayag, Yung event sa Quezon City kanina, if ever magka-problema yung bike mo, may epekto ba if ever hindi mo kabisado yung bike na ano mo, if ever masira yung bike na yan. So maka-epekto ba yan sa ano mo, sa Pag-ride po. pag-ride mo? Yes po, malaki po talaga. Kasi hindi po lahat ng bike pareha talaga eh. Saka equipment, hindi talaga parehas para gamitin. Kaya, it would really affect. Ano yung ano mo, yung plan if ever you will go to HC Games ka na. So kailangan mo talaga may reserve ka na magiging if ever may problema itong isa, meron ka ng nakalaan na ikapakisan mo na lang. Actually po, before mag-SEA Games, meron na talagang dalang extra equipment po. Hindi na po isang bike. Kasi hindi po pwedeng wala pong dala extra. okay, Chat de los Reyes. Tatanong mo, taga saan ka ba? Dito na po, Davao, sa Matina. Davao, Matina Matina po. mismo. So, kung sa Kalinan ka nag-train, Kalinan to Tamayong ang Opo. dinadaanan mo. Okay. So, balik ako dun sa last event na sinalihan mo. Kailan yun, ha? Sa Dumaguete? No. September 28? September 28. Opo. Ilang kategory ba yung yung naging event sa Dumaguete? Isang kwan lang yun? Hindi, marami po. Meron pong mga age category, masters, So sa age category ka, open po, men's elite. men's elite. Yes po. Okay.
So, ikaw yung naging champion. Yes po. Okay. Kanya, that is for Asian Games Qualifying for qualifying for. So, gaano ka layo o gaano katagal yung agwat ng sumunod sa'yo? Ano po, May 0.999 milliseconds. 0.999 lapit na, eh? 1 second talaga. 1 second lang. Taga saan yan? Local rider po doon. Dumaguti. Okay. May cash prize ba na Meron po. magkano yung natanggap mo na prize doon? 8K lang po. 80? 8,000. Okay. Aside sa cash, ano pa yung mga iba na kasama sa prize? Meron lang national champion jersey lang po. Jersey. Yes po. So, maging ko na yun. Tinago mo na yung jersey na yun ngayon. That's memorable talaga yun. Sentimental po. How old are you nang nagsimula ka na nag-bike? 4 years old. 4 years old. Yung maliit na bike talaga yung Yes po. yes po mula mo. So, ang nagturo sa iyo talaga na mag-bike, tatay mo. Yes po. Yung tatay mo naging atleta rin ba? Yes po. So, sumunod ka lang sa yapak ng tatay mo. Opo. Okay. So, mga higala, no? Ang payag ni Simon Sarvillon, mga higala, no? Ang ato ang downhill mountain biker para sa Southeast Asian Games, mga higala, no? So, tako kayo nga, mga higala, no? Challenge, mga higala, para sa iyahan, no? Well, some people, mga higala, no? Nagka-compete not because of some people participate not because they want to compete, no? Ang ilang mga higala nag-participate sila mga higala, it's because it's their passion, no? Yes, no? So nindot nang gingon ni Sir Patrick Gregorio mga higala, no, nga Tagalog ka ng confidence mga higala. If once ka confident na ng mga atleta mga higala nga mo na dira sa mo compete sa international mga higala, diya na mo follow mga higala ang kanang nga competition, no? Ang yung mindset may higala, no? So for now may higala mo na isa sa mga nindot na may higala kay for how many years ngayon ani manguta may higala wala kayo ta nakabreed og mga athletes mga higala, no, nga naay confidence pag sa international may higala competition, oh. So kwan lang ta perminti. Well, kani mga bataan they are participating to compete mga higala. Pero aside from mga higala, kaligtaan na ito nga dapat na sila na nga sports mga higala, it's because they want to enjoy. It's because it's their passion. Char. Tama mga higala eh. Passion gana mo mga higala. Whatever it is mga higala, whatever it takes, no? Dapat mangibabaw no nga sa ilang competition dili sila makahunong panikas mga higala, no? It's because gusto nila mo hatagudungog. Dapat malingkamot sila. It's because it's their passion. Passion. No? Di ba, amikan si amigo na ko si Warpi. Passion na passion na gina Warp. Anyways, mga higala, wala igong oras ang alam sa Tibok Pwersa. Sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ako inyong nakauban, Armando Feniquito. Anong sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sulod na usab, daghang salamat o maing adlaw ka natong tanan.